Atensyon mga Filipino senior citizens, narito po ituturo ko sa inyo ang step-by-step process, no, para po kayo makakuha ng inyong Digital National Senior Citizen ID. Pakinggan po natin ito mula mismo sa National Commission of Senior Citizens or NCSC mga kablags. No, madali lamang ito, kaya pakinggan at panoorin nyo hanggang sa dulo para magkaroon na kayo ng Digital National Senior Citizen ID na magagamit nyo po sa inyong pag-avail at pagkuha ng mga benepisyo at serbisyo. Narito po, panoorin nyo. Ano ba tong Digital National Senior Citizens ID at paano ba to i-download sa eGov app? So tama yan. So kaya kailangan natin na maklarify sa ating mga manunood, sa ating nakikinig kung ano ba at para saan ba yung ating National Senior Citizen ID. So ngayon, meron tayong nakikita na sa ating screen na ano nga ba yung ating National Senior Citizen ID. Siyempre, ito ay digital, ibig sabihin is pakikita ito gamit ng ating mga cellphones, no? So ito ay i-access gamit ng ating eGov app, no? So ito ay i-download gamit nga ng ating mga smartphones, either Android or iOS. And dito ay makikita natin na mag-sign up tayo dito. So once na mapunta tayo doon sa ating Play Store or sa App Store, ito yung magagamitin natin, ay i-start na natin yung pag-i-install ng ating eGov So mag-download muna sila, pupunta muna sila sa App Store o kaya naman sa kanilang Play Store, Google Play Store, para i-download yung eGov app, hahanapin nila yung eGov app, and then they have to download the application. And then after that, ano nang next na step para sa ating mga senior citizens? So once na i-install na natin, i-launch na natin ito, no? So once na-click natin yung eGov app, is yung kailangan natin, syempre, meron tayong dalawang kailangan. Maliban doon sa ating mga smartphone, syempre, kailangan natin yung mobile number, no? Ito dapat ay active, no? Kasi ito yung makakuha at ito yung gagamitin natin para sa pagla-login natin sa eGov app. At ito rin yung gagamitin natin para dun sa ating mga OTP mamaya. So kailangan ng email tsaka ng cellphone number ng ating mga senior citizens. Tama yan, Ms. Lorraine. Sige. Okay, so once na natanggap natin yung ating OTP, so meron sa ating magti-text dito do sa ating binigay na valid number. So ilalagay natin to at lalabas na kagad at magre-request na kagad ng ating MPIN. So ito ay 6-digit MPIN na ito yung gagamitin natin sa tuwing tayo ay magla-login do sa ating eGov app. So dapat tandaan nila to, Jerome, no? Yes, itong Ms. MPIN Lorraine na gagamitin nila, dapat siguro isulat nila to sa papel, sa mga kung saan man yung madali nilang ma-access yung kanilang MPIN. Dapat hindi po to makakalimutan. Tama okay? yan, Ms. Lorraine. Tama, sige. Okay. So next niyan is yung pag-verify na natin ng ating identity do sa verification process. Kung tutusin, ito yung isa sa pinaka-importante na feature ng ating app. No, ibig sabihin, dito manggagaling yung verification, validation do sa ating data. So kailangan, unang-una, kailangan kompleto ito from the name hanggang sa makapag-submit tayo hanggang sa ating mga signature. And then once na ma-verify na natin yung ating name, yun. So syempre yung ating full address is kailangan po ito. So wag po natin itong isi-skip and dapat po ito ay kompleto. Once na okay na po yung ating addresses, is dito na po tayo sa ating live selfie picture. So may selfie. Yes. Ako, mahilig sa selfie ang ating mga senior citizens. Correct. So dito, yung ating picture kasi ay nagagamitin dito ay yung gagamitin natin doon sa profile natin at yung nakasave doon sa ating data sa PhilSys, sa National ID. So dito, makikita natin na tayo ay syempre dapat sa ating mga seniors na medyo nahihirapan sa pag-access ng ating mga cellphone, marapatin natin at dapat ay mahingi tayo ng tulong sa ating mga kasama, pamilya, sa ating mga kaibigan para makatulong para sa pag-access nitong ating eGov app. So once na okay na at na-verify na natin yung ating image, no, ating photo at nag-submit na,
So, we will check yung ating email. So, may meron tayong makukuha na 6-digit PIN na ilalagay natin dito sa ating eGov app. So, once na nalagay na natin, ayun. So, congratulations na at okay na at meron na tayong eGov application. Okay, yan. So, yan, meron pa tayo Paano naman kapag nag-failed verification, ano naman yung gagawin natin dito? Yan, if ever na magkaroon ng failed verification at hindi totally na-capture yung sa image natin, ay pwede tayong mag-upload ng ating valid ID. And then, for the validation process with the eGov app, is i-check to within 7 days. And then, after that, congratulations and you already have your eGov app. At yan po mga lolo at lola, ang step-by-step process kung paano nga kayo makakuha ng inyong National Digital Senior Citizen ID gamit lamang ang cellphone. So, madali lamang po yan. Mag-download lamang po kayo ng eGov PH na app sa inyong cellphone and then mag-register. Then, magkakaroon na kayo ng portal sa eGov PH at pwede nyo nang i-access ang inyong Digital National Senior Citizen ID. Yan po ay valid at ayan po ay dapat tanggapin ng mga establishmento kung kayo ay mag-a-avail ng 20% discount at iba pang benepisyo. So, mas maganda ito kasi dala-dala nyo kahit saan kayo magtungo, nasa cellphone nyo lang. Unlike doon sa OSCA Senior Citizen ID na nakakaligtaan nyo pa, no? So, valid pa naman po yung OSCA ID. Kaso lang, ang kagandahan lang dito sa National Digital Senior Citizen ID ay nasa cellphone nyo lang, no? Anytime pwede nyong ma-access, mga lolo at lola. So, nasa inyo na yan kung saan kayo mas komportable at mas mabilis sa inyo. Yun bang physical ID ng senior citizen galing OSCA o itong digital senior citizen ID from the NCSC through eGov PH app. Kaya naman mga senior citizens, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? Kayo ba ay nagagalak dito sa inyong pagkakaroon ng Digital National Senior Citizen ID? Sino sa inyo dito ang meron ng eGov PH? Nakarehistro na ba ang lahat? Sino dito ang naka-generate na ng kanilang National Digital Senior Citizen ID? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super text button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ng mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.